Posible kaya na ang maging bagong coach ng Magnolia ay itong si Topex Robinson? Yan ngayon ang mga umiikot na usapan dito dahil ito raw Magnolia ay tinitignan ng posibilidad na baka kinakailangan na ng pagbabago dito sa kanilang lineup. Hindi lang yung mga players, kung hindi pati na yung coach. Dahil sa ngayon mukhang ang management daw ay nagiging concerned na sa performance ng Magnolia. Kasi ang Magnolia dati malakas sa eliminations pero kinakapos sa huli. Pero ngayon daw kahit na sa eliminations pa lamang ay nag-i-struggle na. Of course, alam din natin na ito si Chito Victorero, malapit daw yan dito kay Francis Chua. Pero ang tinitignan daw talaga dito ng management ay yung performance ng Magnolia at parang hindi na nagiging maganda. So sa ngayon mukhang ang gusto raw gawin ng Magnolia ay siguraduhin na kapag sila ay naglaro ay sa susunod magkakaroon sila ng isang coach na makapagde-deliver at magagamit yung mga players na kinakailangan. May mga kumukwestiyon na dito sa balasahan na ginagawa ni Coach Chito Victorero at yan ang dahilan na baka kumuha sila ng panibago at ang isang tinitignan ay itong si Topex Robinson. Sa ngayon, of course alam natin na ito si Topex, nag-coach na rin yan sa PBA at okay naman ang performance niya. Pero ang tanong ay siya kaya ang piliin itong Magnolia Chicken Templados. Kasi parang nahahati yung management dahil merong iba na gusto ng palitan si Victorero, samantalang yung iba naman ay gusto pa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. So marami tayong nakikitang posibilidad dito na pwedeng mangyari. Ngayon, nandito yan sa Magnolia at pati na dito sa management. Sila ang huling magdedesisyon. Sa ngayon kasi nakafocus pa rin to si Coach Victorero dito sa paglalaro ng Magnolia. At inamin naman, in fairness ni Coach, na ang trabaho ng Coach ay walang certainty kumbaga. Anytime pwede talagang palitan. So hindi na nakagugulat kung ito si Coach Victorero nga ay biglang palitan ng Magnolia pagkatapos ng conference. Posible kaya na i-offer ng San Miguel Beer itong si Jeron Teng dito sa Terra Firma Jeep para kay Isaac Go. Itong si Jeron Teng, ever since nung lumipat sa San Miguel, marami ang nagsasabi na parang hindi siya bagay doon dahil ang dami ng mga players sa wings nitong SMB at masasayang lang din yung talent ni Jeron Teng dahil mababang kulang siya dyan. Doon sa huling game ng San Miguel Beer kontra Hinebra, hindi nga nagamit si Jeron Teng. Tandaan natin ito ay starter dati nitong Converge Fiber Xers. Samantalang dito sa San Miguel ay naging bangko siya. So sabi nga nila, mas makatutulong pa kay Jeron Teng kung siya ay matrade at mapunta sa isang team kung saan siya mapapakinabangan katulad ng Terra Firma. Magagamit siya doon. Kung si Isaac Go mapunta sa San Miguel Beer, magkakaroon na ng isang backup center si Junmar Fajardo at ito si Motaw Tua, pwede nilang maging power forward. So ibig nito sabihin, ito si Jeron Teng, syempre gusto niya sa San Miguel Beer dahil yung father niya si Alvin dyan naglaro ng matagal. Pero kung ikaw si Jeron Teng, hindi kaya mas makabubuti na mapunta ka na sa ibang koponan para naman hindi masayang yung talent mo na nandiyan ka na sa bench na hindi nagagamit. Kasi kung ikukumpara natin sa nandun pa siya sa Alaska at syempre Converge, ay lumalabas doon yung talent niya. Nakikita natin kung ano ang kaya niya gawin. At may potential naman to si Jeron Teng. Syempre merong aspect ng game ni Jeron na kailangan na-improve. Pero mangyayari lang yan kung mabibigyan siya ng playing time. Dito sa San Miguel mahirap yan dahil ang posisyon niya parehas dito kay Marshall Lassiter, Don Troliano, CJ Perez at Jericho Cruz. So hindi siya talaga mabibigyan ng minuto. Kaya ito nagiging problema ngayon nitong San Miguel Beer. Kaya hindi na ako magugulat kung ito si Jeron Teng ay matrade o kung si Jeron mismo ang mag-request na matrade dahil nga limitado ang minuto at oportunidad niya dito sa SMB. Mukhang itong Terra Firma Jeep ay ginagaya itong Blackwater Bossing. Kung inyong maalala, itong TNT Tropang Giga ay gustong makuha itong si Rain ng Batak. Pero nagmatigas itong si Jeffrey Cariaso at hindi raw niya ito bibitawan. At ngayon naman itong Terra Firma Jeep mukhang ayaw bitawan itong si Stephen Holt. Alam natin na maraming SMC teams, actually particular na itong Hinebra, gustong makuha si Holt. Actually pati TNT gustong makuha si Holt. Si Chot Reyes mismo nagsabi gusto niya ang laro nito. Pero mukhang nagmamatigas si Coach Jana Del Cardel at hindi niya ito pakakawalan. Dahil syempre ito si Holt ang isa sa naging dahilan kung ba't ang ganda ng nilalaro ngayon ng Terra Firma. Sinabi mismo ni Coach Cardel na maganda yung lineup niya ngayon dahil syempre meron kang Wami Tiongson, Stephen Holt, si Javi Gomez de Leano, Isaac Go, si Ken Marcasino, plus
Itong kanilang bagong player, si Luis Anggalang, na isang revelasyon talaga. Kaya kung yung lineup talagang yan pag-uusapan, kung ikaw Terra Firma, ba't mo naman gustong bibitawan yan? Yes, alam natin, binibigyan nila yung top players nila sa SMC. Pero ngayon parang nagmamatigas yung management na tayo talaga nilang gawin ito. Dahil nagde-deliver naman yung mga players nila. So tignan natin kung gaano katagal mananatili pa si Stephen Holt dito sa Terra Firma. Kasi hindi na rin to bata, parang si Stan Hardinger. Nung sumali sa PBA, marami na rin itong experience sa paglalaro sa abroad. So tignan natin kung ano mangyayari dito kay Stephen Holt. Kung talagang mananatili siya dito sa Terra Firma o kung mapupunta siya eventually sa SMC. Kasi itong si Ray ng Bata, ang paniwala ng karamihan, eventually lilipat din niya sa TNT. At ganoon din itong si Stephen Holt. Kaya tignan natin kung yan nga ay mangyayari o mananatili na ganito na itong si Stephen Holt ay sa Terra Firma muna at hahayaan ng management dahil maganda naman ang nilalaro ng kupunan sa kasalukuyan. So stay tuned muna tayo dito kung magtatagal nga. Handa na nga bang mag-move on ng Barangay Ginebra dito sa nangyari kontra dito sa Terra Firma Jeep kung saan binangko itong si Stan Hardinger at itong si Stanley Pringle. Ang susunod na kalaban ng Ginebra ay itong Blackwater Jeep at dahil sa nangyari sa Terra Firma, obviously hindi pwedeng i-underestimate ng Barangay Ginebra itong Blackwater. Dahil syempre ang Blackwater gusto na rin niya na manalo ngayon. Ang tanong, ano kaya magiging performance ditong si Stan Hardinger at itong si Stanley Pringle? Siyempre, alam natin na itong Barangay Ginebra, kung titignan natin on paper lamang yan dito sa Blackwater. Pero ganyan din na nangyari dito sa Terra Firma. On paper lamang sila pero natalo doon sa game. So, kailangan maging maganda ang performance. Siyempre, pagmamasdan ng tao kung ano ang gagawin dito kay Christian Stan Hardinger at kung ilang minuto bibigay sa kanya, pati na dito kay Stanley Pringle. Pero hindi lang dapat sa kanila nakafocus yan dahil sigurado ang Blackwater gagawin din ang lahat para makabawi dahil sunod-sunod na rin yung talo ng Blackwater at gusto nilang maka-regain ng kanilang composure. Dahil itong Blackwater, sinabi nga ni Coach Jeffrey Cariaso, gusto na nilang alisin yung paningin ng mga tao na sila ay palaging talunan. Kaya nga kinuha nila si Ray ng Batak. Sa ngayon, itong Blackwater masasabi natin na lumalaban talaga at kinakailangan nilang gawin yan kontra dito sa Barangay Ginebra. Dahil alam natin, ditong si Pringle at si Stan Hardinger siguradong babawi yan. At ang Ginebra dalawang sunod na talo kaya pipilitin niya ng lahat para sila ay makabawi. Ngayon naman itong Blackwater bossing hindi rin masyadong maganda lagay. Kaya asahan natin na sila ay gagawa rin ng paraan. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, kailangan nilang siguraduhin na yung mga substitution pattern sila ay maging tama. At kailangan makakuha sila ng contribution sa maraming player. At syempre, bigyan pa ng additional playing time si Sydney Onwubere. Dahil gumaganda pala talaga ang laro nito pag may minuto. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Donald Santiago, Ronald Barbosidad, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Alexis Teterala, Kuya Mike TV, John Marcantos, Michael D, Jonald Malyari, Luis Alon, Kagawad Katsakino Dukusin, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, binabati din natin si Rico Olarte, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagne Family, Dexter Domer, si Enju, Romeo Conchada, si John Marcantos, RG Bueno at Dalina Family at ang iba pa nating taga-subaybay.